Breaking news mga kabayan. President Zelensky may binabalak gawin para mahinto na ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pangalawang breaking news. President Donald Trump nagbanta sa Hamas pag hindi papakawalan ang ibang hostages. Pangatlong breaking news. Canada may binabalak gawin laban sa China. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nagpaplano ngayon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mag-alok ng offer sa Russia. Ang offer ay isang straight-up land exchange upang tapusin na ang 3-year war. Kung magagawa ni United States President Donald Trump na dalhin ang dalawang bansa sa isang negotiation table, we will swap one territory for another. Pahayag ni Zelensky sa isang interview sa The Guardian noong Martes. Ayon pa sa kanya, ang Ukraine ay magbibigay ng bahagi ng Kursk region na hawak nila nang nagsagawa sila ng surprise attack dito noong nakaraang taon. Pagdating naman sa demand ng Ukraine, posibleng ang mga teritoryo na nasakop ng Russia ang hilingin nilang ibalik. Samantala, hindi naman nagbigay ng sagot si Zelensky at sinabi niyang, "Hindi ko alam, makikita natin. Pero lahat ng aming mga teritoryo ay mahalaga. There is no priority." Paulit-ulit na sinabi ni Trump na plano niyang tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine sa lalong madaling panahon at sinasabi niyang nakausap na niya ng maayos si Putin patungkol dito. Ayon kay Trump, nais ni Putin na matapos na ang patayan sa digmaan. Ngunit aminado ang team ni Trump na parehong kailangan magbigay ng ilang bagay ang bawat panig upang matapos ang labanan. Samantala, kamakailan lang, naglunsad ang Russia ng ilang malalaking drone attacks laban sa mga energy infrastructure ng Ukraine. At patuloy na umaabante ang mga ito sa rehiyon ng Donetsk sa silangang bahagi ng bansa at mukhang nagpapahiwatig ito na hindi pa sila open sa mga deals. Samantala, sa iba pang mga balita, sinabi ng leader ng largest province ng Canada na ipagbabawal ng gobyerno ang mga Chinese components mula sa mga energy projects kung muling mananalo ang kanyang partido sa darating na halalan sa buwan na ito. Ayon kay Ontario Premier Doug Ford, ang China ay nagpe-play ng sarili nitong patakaran, gaya ng mga pagpa-flood sa mga markets, pag-hijack sa mga supply chain, pag-undercut sa ating mga workers, at pagbabanta sa ating mga industries. Ipinaliwanag ni Ford na ipagbabawal nila ang anumang Chinese state-owned enterprise mula sa pagbili o pagkuha ng bahagi sa anumang government-funded energy, critical mineral, or major infrastructure asset. Ang anunsyo na ginawa 17 araw bago ang isang provincial election na nagpapakita ng kanyang efforts na kumbinsihin ang mga policymakers sa Washington na ang Canada ay maaaring makasupport ng isang strategic competition laban sa China. Si Ford at ang kanyang Progressive Conservative Party ay nangangampanya para sa kanilang pangatlong termino. Sinabi din niya na kung nais ng Canada at US na manalo, kailangan nilang protektahan ang kanilang mga manggagawa at ang mga paychecks nito, kaya naman dapat ay magtulungan sila. Sinabi naman ni US President Donald Trump noong Linggo na magpapataw siya ng 25% tariffs sa lahat ng mga steel and aluminum imports. Ang Canada ang pinakamalaking supplier ng parehong metal sa US at ang bansa ay accounted sa halos 1/4 ng steel na ini-import ng US noong 2023. Ang karamihan dito ay mula sa mga steel mills ng Ontario. Ayon sa mga survey, ipinapakita na ang progressive conservatives ni Ford ay nasa on track upang mapanalunan ang third majority nito ngayong February 27. Sa iba pang mga balita, sinabi ng Hamas na hindi nila ilalabas ang susunod na batch ng mga Israeli hostages ngayong weekend gaya ng plano dahil sa mga umano'y paglabag ng Israel sa kasunduan ng tigil putukan. Isang pangyayari na maaaring magpahina sa isang 3-week-old truce agreement. Lalo namang pinaliyab ni Donald Trump ang sitwasyon nang magbanta siya
kung saan sinabi niyang hell is going to break out kung hindi i-release ng Hamas ang lahat ng Israeli hostage nito sa dadating na Sabado. Dagdag pa niya tungkol sa ceasefire, cancel it and all bets are off. Sinabi ni Trump na ang huling desisyon ay nasa Israel at ayon sa kanya, nagsasalita ako para sa aking sarili. Maaaring baliwalain ito ng Israel. Nang tanungin naman siya kung makikialam ang US kung sakaling hindi pa kawalan ng Hamas ang mga hostage, sinabi niya na malalaman na lamang ng Hamas kung ano ang ibig niyang sabihin. Muling ipinahayag ni Trump noong Martes ang Saturday deadline habang siya ay naghahandang makipagpulong kay King Abdullah ng Jordan. Sinabi pa ng presidente na maaaring pigilan niya ang aid sa Jordan at Egypt kung hindi tatanggap ng mga refugee ang mga ito mula sa Gaza. Inimplied ni Trump na ang ibig niyang sabihin ay ang lahat ng mga natitirang hostages sa Gaza, bagamat hindi ito ganap na malinaw. May karagdagang 16, kasama ang 8 katawan na nakatakdang ilabas bilang bahagi ng first 6-week phase ng ceasefire. Sa kabuuan, meron pa ring 76 na captives ang nasa strip. Ang ibang mga hostages ay nakatakda namang i-release sa second phase. Binanggit ng Hamas spokesperson na si Abu Obeida ang mga alleged Israeli violations sa ceasefire deal, kabilang ang pagde-delay sa pag-return ng mga Palestinian sa hilagang bahagi ng Gaza, pagharang sa pagdating ng tulong at pag-atake sa mga sibilyan. Sinabi niya na wala nang magaganap na hostage release hanggang sa mag-comply at mag-compensate ang Israel para sa mga nakaraang linggo. Samantala, itinanggi naman ng Israel ang mga paratang na ito ng Hamas. Pumunta naman tayo sa mga balita sa Russia. Habang patuloy ang digmaan sa Ukraine, parehong panig ang patuloy na nag-i-improve ng kanilang mga sandata gamit ang mas bago, shinier, and more effective battlefield technology. Gayunpaman, merong isa pang battlefield na maaaring mag-determine sa outcome ng digmaang ito, ang pera. Ang pagtanggal sa mga sasakyan at equipment ng kaaway ay nagiging mas costly dahil ang mga missile ay nangangailangan ng milyon-milyong dolyar upang magawa at maipadala. At ang mga single-use equipment ay napatunayang isang financial burden. Ngunit nagbago iyon nang ipakilala ang mga modified commercial drones. Ang mga device na ito ay maaaring mag-cost lamang ng ilang libong dolyar upang magawa. Ngunit maaari ding mag-cost ng millions in damage at walang naging cost-effective way upang labanan ang mga ito. At least, until now, ito ay nag-involve ng mga bagay na mula sa science fiction na laser. Sinimulan ng ipakita ng US ang kanilang sandata na nakabatay sa laser na nag-i-aim na bawasan ang gastos ng pagbagsak ng isang drone mula sa posibleng tens of thousands of dollars to just $3 to $10. Kung ang sandata ay napatunayang effective, maaari nitong baguhin ang entire balance of drone warfare. But first, paano naging ganito ka-menaces ang mga drone sa digmaan? Sa nakalipas na ilang dekada, ang mga armies ng mundo ay nagiging mas reliant sa teknolohiya kaysa sa lakas ng tao. Habang ang mga pinaka-powerful na bansa, at least sa military, ay mayroon pa ring substantial military upang suportahan ang kanilang geopolitical influence. Ang mga regular na sundalo ay maaaring hindi na masyadong pansin. Makikita mo, kahit sa pagsisimula ng 21st century, ipinakita ng US sa mundo kung ano ang kaya nitong magawa gamit ang drone technology. Habang ang development ng mga drone sa labanan ay nagsimula noong World War I, nakita sa kalagitnaan ng 2000s ang matagumpay na paggamit ng General Atomics MQ-9 Reaper na inilagay sa panahon ng digmaan laban sa terorismo. Bilang isang hunter-destroyer drone, ang Reaper ay responsable para sa mga precision strikes sa malalim na teritoryo ng kaaway na nagiiwan sa kalaban na walang tunay na paraan upang gumanti. At bilang isang bonus, ang Reaper ay operated fully remotely with the pilots being hundreds of miles away. Siyempre, ang Reaper ay may malaking problema na impractical dito para sa maraming militar, isang prohibitive price. Ang isang drone ng Reaper ay nagkakahalaga ng hanggang $32 million, isang ludicrous price to pay for most countries.
Sa paglipas ng panahon, ang presensya ng mga military drone ay bumaba dahil ang mataas na presyo ng Reaper at ang mga kakayahan nito sa pag-atake ng isang beses ay hindi talaga ang kailangan ng mundo sa panahong iyon. Ang gap na ito sa teknolohiya ay medyo nabawi ng mga newly made kamikaze drone, isang single-use, long-range drone na maghahatid ng isang explosive payload, destroying itself in the process. Kasama sa mga disenyo na ito ang Iranian Hesa Shahid 136, isang uri ng loitering munition na ibinenta ng Iran sa Russia upang gamitin para sa sarili nitong mga layunin tulad ng digmaan sa Ukraine na nagsimula noong 2022. Tinatayang ang mga Shahid 136 ay nagkakahalaga ng nasa pagitan ng $100,000 at $200,000. Ngunit iminumungkahi na maaaring kailanganin lamang ng Iran ng $50,000 upang gumawa ng isa. Ngunit mayroong isa pang uri ng drone na naging mas sikat sa nakalipas na dekada, ang mga commercial drones. Hindi tulad ng mga military drone, ang mga commercial drones ay designed for specific, non-combat purposes, ranging from taking photos or videos to delivering items or carrying tools. Marahil isa sa mga pinakasikat na halimbawa ng mga commercial drones na nagtagumpay sa literal ay ang mga drone na ginawa ng Chinese company na DJI. Ayon sa Drone Industry Insights at iniulat ng CNBC, ang mga drone ng DJI ay kasalukuyang bumubuo ng higit sa 70% ng global drone market worldwide at iyon ay sa kabila ng pagiging blacklisted sa US. Ang main advantage na mayroon ang mga commercial drones kaysa sa kanilang mga military counterparts ay ang kanilang affordability and ease of modifications. Ang isang single DJI drone ay maaaring mag-cost as little as a few $100. Ang mga mas specialized drones tulad ng DJI Mavic 3 o ang agricultural DJI Agras line ay nagkakahalaga mula $1,000 hanggang higit sa $10,000 bawat unit. Gayunpaman, iyon ay mas mababa kaysa sa mga drone ng Shahid. Ngunit bakit biglang nakakuha ng atensyon ang mga commercial drones? Well, ang digmaan sa Ukraine ay mabilis na nag-accelerate sa usefulness and improvements na ginawa sa mga commercial drones. Lumalabas na hindi mo talaga kailangan ng $200,000 drone upang gumawa ng mga small-scale surgical strikes relatively near your front line, mga 20 to 50 miles ang layo. Sa halip, maaari kang kumuha ng isang commercial drone, maglagay ng larger battery, and then attach an ordnance like a bomb, mine, or artillery round to it. Pagkatapos nito, maaari mong hayaang lumipad ang drone kung saan ang operator ay nagpapanatili ng halos real-time na control sa small device. Ang mga drone tulad ng DJI Mavic ay maaaring magdala ng small grenades or bombs with a maximum payload of a few pounds. Gayunpaman, ang larger agricultural drones ay maaaring muling gamitin upang magdala ng hanggang 50 pounds of ordnance and batteries. Ang mga katangiang ito ay nagpapalakas sa kanila na partikular na nakamamatay sa battlefield during the war in Ukraine. Ang Ukrainian army ay nakilala sa paggamit ng mga commercial drones na nagbibigay daan sa kanila na sirain ang mga tangke ng Russia o gibain ang mga fortified positions. Ang mga Ukrainian ay nag-improve rin sa basic agricultural drone na dinisenyo ang tinatawag na mga vampire drone na maaaring magdala ng 3 or more grenades for multiple strikes or a large anti-tank mine for a greater area of effect. Dahil ang presyo ng mga drone na may sandata ay bumaba ng ilang libong dolyar, medyo mura para sa alinmang hukbo na gamitin ang mga drone bilang unang linya ng pag-atake sa kaaway. Ngunit isa sa ilang mga paraan na bumabagsak ang mga drone sa pamamagitan ng mga short-range missiles o anti-air defenses ay maaaring hindi kayang bayaran kung saan ang ilan sa mas advanced at epektibong mga sistema ng depensa ay nagkakahalaga ng 10 o kahit na daan-daang beses na mas mahal kaysa sa mga commercial na drone. Ang paggamit ng mga anti-air defenses ay talagang may katuturan lamang mula sa pananaw sa ekonomiya kapag binabagsak ang mas mahal na mga drone tulad ng nabanggit na mga Shahids. Gayunpaman, ang parehong hukbo ay halos napipilitang gamitin ang mga ito dahil walang viable alternatives.
at ang pinsala na maaaring gawin ng isang single drone ay maaaring mas mataas kaysa sa cost of anti-air missiles. Ang isang 10,000 single-use kamikaze drone na nagtanggal sa isang tangke na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay naglalagay sa drone operator on top, economically speaking. Ngunit malapit nang magbago iyon sa pagdating ng Locust Laser Weapon System o LWS. Ang sistema na manufactured by the US company Blue Halo ay isang truck-mounted, palletized, high-energy laser. Ang laser ay naglalaman ng isang separate targeting and guidance system to its left. Ang guidance system ay almost completely AI automated. Pinapayagan nito ang Locust na makita at subaybayan ang small flying objects tulad ng mga drone mula sa higit sa 2 milya ang layo. Kapag nakalock ang guidance system sa isang target, ang laser ay magpa-powered up na lumilikha ng isang steady beam of high-energy photons patungo sa drone, concentrating their energy into a focused area at nagdudulot ng intense thermal heating. Ang increased energy ay nagmanifest as heat. Kung bibigyan ng enough time and concentration ng mga photon, ang sinag ng laser ay talagang tutunaw sa drone. Depende sa kung anong part ng drone ang tinamaan o natunaw. May posibilidad na ang buong drone ay sumabog sa apoy, ang control system nito ay magsi-shutdown o ang mga propeller nito ay matutunaw kaya babagsak ito sa lupa. Ano man ang paraan, ang resulta ay isang non-retrievable drone na bahagi ng dahilan kung bakit ang sandata ay nagpapakita ng pangako at kung bakit ang Russia o anumang ibang kaaway ng US ay maaaring kailangang ayusin muli ang kanilang mga drone warfare tactics. Ang sistema ng laser mismo ay halos walang platform. Ang kahon na naglalaman ng laser at ang control system nito ay roughly 7 feet long, 7 feet high, and a few feet wide. Pinapayagan nitong ma-install ito sa likod ng military vehicles at hindi lamang sa mga sasakyan sa lupa. Ang initial experiment sa Locust ay ginawa gamit ang Striker na maaaring mag-allow sa system na madaling ma-deploy at muling ma-deploy near the front lines, kung saan ang modified commercial drone activity is the highest. Ang pagsubok na ginawa noong September 2024 ay nagpakita ng pangako hindi lamang sa commercial drones, kundi pati na rin sa mga mas dedicated military models. Ayon sa mga detalye na naipost ng Leonardo DRS, isang defense contractor na nagtrabaho rin sa Locust system, ang laser na nakamount sa Striker ay maaaring sirain ang Group 1, 2 at 3 unmanned aerial vehicles. Kasama dito ang mga drone na may mas lower weight than 1,300 pounds and can reach speeds of up to 280 miles per hour. Ang mga categories na medyo malawak ay malinaw na sumasaklaw sa halos anumang modified commercial drone na ginamit sa digmaan sa Ukraine. Ang Striker mounted system ay gumagamit ng Doppler radar para sa 360-degree na visibility upang matulungan ang tracking system. Ang ulo ng laser ay maaaring umikot between -30 and +90 degrees. Ibig sabihin, maaari itong tumama sa mga target below the horizon line or directly above it, na lumilikha ng isang mas effective and responsive weapon. Kung ang sistema ay hindi gumagamit ng AI-powered targeting, kung gayon, ang Doppler radar ay maaaring pagsamahin sa high-fidelity camera nito upang matulungan ang human operator. Para sa layuning iyon, ang camera ng system ay nagbibigay ng FPS na may 3x zoom, kabilang ang isang eye-safe laser rangefinder para sa precise tracking. Ang mga acquisition sensor ay gumagana sa 120 Hz na may resolusyon na 12:8 by 720. Covering both visible and MWIR spectrums na nagbibigay daan sa broad field tracking of small targets. Ang human operation ay ginagawa sa pamamagitan ng isang controller. Pinapayagan nito ang mga sundalo na mabilis na makilala ang sistema na ginagamit for tracking and targeting, na lubos na pinapasimple ang pagsasanay. Essentially, ang operating system ng sistema ay idinisenyo upang gawing katulad ng isang video game ang user interface at control. Pinapayagan nito ang mga sundalo na may experience in games
and exceptional hand-eye coordination to operate the laser system expertly with minimal downtime. Ang version ng Sandata na nasubok noong October 2024 ay naiulat na may 26 kilowatt laser sa loob ng system. Gayunpaman, ang mga ulat ng Leonardo DRS ay nagmumungkahi na ang sistema ay maaaring ma-tune upang magkaroon ng variable output ng kuryente na kasing baba ng 2 kilowatts at kasing taas ng 20 in some cases. Ang increased wattage ay direktang nagko-contribute sa isang laser beam with more energy na alinman ay nagpapabilis sa heating process o binabawasan ang accuracy loss over long distances. Ngunit ang big part ng kung bakit ang sistema ay potentially groundbreaking for countering drone warfare ay ang presyo nito. Ang paunang gastos sa pag-install ng system sa isang platform ay maaaring relatively high, with early estimates suggesting an $8 million price tag. Gayunpaman, sa sandaling magawa iyon, ang laser ay talagang tumatanggap ng halos anumang electrical source with batteries, generator, o kahit mga shore power configurations for ship-mounted systems na lahat ay mga viable choices. Pagkatapos ng pag-install, ang sistema ay halos maaaring gumana without any additional consumable parts, maliban sa mga batteries or recharging the coolant system. Sa katunayan, ang buong Sandata ay pinapatakbo ng kuryente at ang katotohanan na hindi ito nangangailangan ng marami ay ginagawa itong relatively cheap para i-operate directly. Batay sa testing, ang presyo ng pag-spend ng 15 seconds upang barilin ang isang drone ay maaaring kasing baba ng $3. Siyempre, ang presyong ito ay nagbabago depende sa actual energy source na ginagamit at kung gaano katagal bago masira ng system ang isang single drone. With that in mind, ang integrated cooling system ay nagpapahintulot sa laser na patuloy na mag-fire ng 100 seconds sa isang quarter cycle.